Meron pala tayong update kay Mayor Baste ng Davao City. Nako, yes. Matindi po itong pahayag ng ating butihing mayor ng Davao City, mga kaibigan, na si Baste. Nako, ano ba 'yung sinasabi niya? Okay, bago po natin puntahan yung mga main topic natin, guys, pag-usapan muna natin itong si Mayor Baste, no? Kasi nagkaroon po kasi ng kanina, PDP laban meeting. Ang dami po, no? Ang dami pong dumalo, guys. Ang daming tao sa Davao City po, no? So, syempre, guys, nagbigay po ng speech, no? Ang itong butihin natin na mayor ng Davao City na si Baste Duterte. So, ito po ang kanyang sinabi, mga kaibigan, no? Bibigyan ko lang kayo ng update, ha, para may idea po kayo. Ang sinabi niya, guys, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nauubos. Grabe. Grabe ang kanyang sinabi, guys. Talagang makapanindig balahibo po. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nauubos. Kasi 'di ba, inuubos nga sila, mga kaibigan. Iniisa-isa po sila. Kinukulong kahit walang mga kasalanan. Ginigipit, iniipit. Talagang grabe po itong pahayag niya, guys. Sabi po ni Mayor Baste, kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila ang lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nauubos. Grabe, di ba? Nanawagan si Davao City Mayor Baste Duterte na ipagpatuloy ang laban para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon sa gitna ng umiinit na tensyong politikal. Sa kanyang talumpati sa National Assembly ng Partido Demokratikong Pilipino or PDP, sinabi ni Baste na hindi sila dapat panghinaan ng loob sa kabila ng anyay kapangyarihan at impluwensya ng kanilang mga kalaban. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila ng lahat ng pera, tinatakot nilang lahat, kinukulong nila ang lahat. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nauubos. Napakaganda po ito, guys. 'Di ba? Ito po, mayroong banat. Ito, makinig kayo, guys, makinig po kayo mabuti. Siyempre, alam naman po si Baste Duterte, 'di ba? Joker din ito, no? Joker talaga. Ito po ang sinabi niya. Mayroong banat si Davao City Mayor ng Davao, si Mayor Baste, sa administrasyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa National Assembly ng Partido Demokratikong Pilipino or PDP ngayong Sabado sa mga umano'y patuloy ng pag-atake ng kanyang mga kaalyado. Ayon kay Mayor Baste, kailangan nilang ilaban ang kinabukasan kahit na mas malaki at makapangyarihan ng kanilang mga kalaban. Iginit Mayor Baste na hindi sila titigil hanggat hindi sila nauubos. Ngunit, ngunit, biniro ng mayor ay mauna na ang iba at siya na lang ang last na makulong. Palabiro talaga to si Palabiro talaga to si Mayor Baste. Talagang nakuha talaga niya yung nakuha niya yung sense of humor ni ni dating Pangulong Duterte, no? Talagang siya yung nakakuha, guys, eh. Pati yung pagiging niya, yung kalog. Oo. Pag nagsalita nga siya, mga kaibigan, nakikita ko sa kanya si Tatay Digong nung kabataan, eh. Biruin mo, sabi niya, kumbaga nagbiro ka agad siya, guys. Sabi niya, sige, mauna na kayo, pero huli ako makulong. Kasi siyempre nakulong na lahat, eh. 'Di ba? Ginipit na po nila si Marcoleta. Ginipit na po nila si Jingo Estrada. Tapos meron pang lumabas ngayon na balita, 'di ba? Na pati po si dating SP Cayetano. Tina-target na rin ngayon yung kanyang baluarte, yung Taguig. Kasi meron daw ghost project. Biruin nyo, guys, ang target ngayon sa ghost project ay ang Taguig. Alam naman natin, guys, kung sino pong nasa Taguig. 'Di ba? Biruin nyo, Talagang tina-target nila si Cayetano kasi hindi po natuloy yung yung SEA Games, 'di ba? Dapat meron pong di umano'y may kaso daw si
dating SP Cayetano sa SEA Games doon sa Clark City. Dahil doon sa isang cauldron, yung parang kaldero, tapos napakalaki daw ng ginastos doon sa Clark City at wala daw bidding. Hindi natuloy eh. Kasi nalaman nila guys na hindi naman pala congressman si Cayetano. So wala siyang insertion. So wala na yon. Wala na yung SEA Games. Alam nyo ba kung ano naman ngayon ang binabato nila kay SP Cayetano? Taguig Ghost Project. At ang nangunguna mga kaibigan, walang iba kundi si Balileng. Yes! Grabe talaga si Balileng naman ngayon. Dahil si Matibag po ayaw na niya. Wala na si Matibag. Hindi na niya kakasuhan. Kumbaga hindi niya nakakasuhan si Cayetano. Parang ganun yung story dyan eh. Ewan ko lang ha, hindi pa tayo sure dyan. Pero si Ping doble kayod sa investigasyon sa umano'y ghost project sa Taguig. Wow! Ibang klase ka talaga, Balileng. Doble kayod, guys. Itong si Ping para daw imbestigahan yung ghost project sa Taguig. Grabe, Taguig naman ngayon ang tina-target nila. Di ba? Kaya po mga kaibigan, halatang-halata sila guys eh. Halatang-halata talaga sila na naghahanap po sila ng butas para makasuhan nila si SP Cayetano kasi gusto nilang matanggal si Cayetano eh. Kasi si Cayetano guys, siya yung defender ngayon eh. Di ba? Siya ang defender ngayon ng minority bilang senator judge. Siya ngayon yung parang defender ng defense eh. Pero hindi ko naman sinabi na defense talaga siya kasi ang senator judges wala dapat kinikilingan yan eh, no? Fair dapat yan eh. Pero mga kaibigan, yun po ang tingin ng karamihan. Kung mawala si Cayetano guys, sino na lang po ang tatayo dyan? Si Pia Cayetano, pwede naman si Pia Cayetano kasi abogado siya. Pero maliban kay Pia Cayetano, wala na. Diba? Sino pang tatayo dyan? Kaya po mga kaibigan, talagang pinipilit nila guys. Ayan ito pa ang sinabi yan, nagyabang pa siya guys ha. Nagyabang pa itong si Balileng. Ito po, ipakita ko sa inyo ha, wait lang. Para mabigyan lang kayo ng idea guys, mga kaibigan. Sinisegway ko lang po ito kasi Sabado naman ngayon kailangan pa-easy-easy lang po tayo, chill-chill lang po tayo guys. Kasi weekend naman ngayon. Kaya ito na nga, itodo na natin. Ito ha, ipakita ko sa inyo. Ito na. Ayan ayan ayan. Nakikita nyo ba sa inyong screen mga kaibigan? Basahin nyo po guys. Ito na naman tayo kay Balileng. Talaga naman ayaw tumigil basahin natin. Ping doble kayod sa investigasyon sa umano'y ghost project sa Taguig. Working on a weekend. Grabe mga kaibigan, working on a weekend. Pati weekend nagtatrabaho daw siya guys. Talagang sinasabi pa niya. talagang nagre-report pa siya guys sa taong bayan na nagtatrabaho daw siya on weekend. Today a Saturday, we haven't slowed down in following up the leads to maintain the momentum gained since we started investigating the anomalous slope protection and drainage projects in Taguig. Our goal is to reach its logical conclusion. So, klarong-klaro po mga kaibigan, talagang itong ginagawa po ni Balileng guys ay panggigipit na naman po ito kay SP Cayetano. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi nga natuloy yung Clark City, yung SEA Games kasi palpak sila sa SEA Games, wala silang ebidensya at they found out na ito palang si SP Cayetano hindi naman pala siya congressman. So ngayon ito na naman basahin natin. Tila ibinibida na hindi nagpapahinga si Senator Pampilo Lacson sa mga pagpapatuloy ng pagbusisi ng mga umano'y anomalya sa slope protection at drainage projects sa Taguig. Sa kanyang post sa X,
sinabi ni Lacson na kahit weekend ay tuloy ang kanilang pag-follow up sa mga bagong lead upang mapanatili ang momentum ng investigasyon. Wow, tuloy-tuloy daw guys. Tuloy-tuloy daw siya nagtatrabaho kahit weekend. Hanep. O baka siguro hanggang bukas magtatrabaho pa rin siya kahit linggo. Kasi kumbaga binibida niya na today daw is a Saturday, we haven't slowed down in following up the leads to maintain the momentum gain since we started investigating the anomalous slow protection and drainage projects in Taguig. Sus, grabe talaga. Meron daw drainage project sa Taguig, mga kaibigan, na yun daw yung prospect nila guys, para po sabihin nila na may ghost project. Tandaan nyo ha, ang ghost project, wala ka makikita dapat dyan. Kaya nga tawag dyan, ghost project eh. Di ba? Matatawag ba ng ghost project yan kung meron ka makikitang proyekto? Di ba? Oh. So ngayon, ano po ang puputok ng butsi nitong si Pampilo, itong si Panlito pala. Si Panlito Lacson. Iba na pala pangalan ngayon, no? Nagbago na pala pangalan niya. Imbis na Pampilo Lacson, Panlito Lacson na pala siya ngayon. Yan po ang bagong bansag sa kanya ni dating SP Cayetano. Kasi nililito niya yung mga taong bayan eh. Nililito niya, minimislead niya palagi. So mga kaibigan, iginiit din niya na determinado silang tapusin ang investigasyon. Sabi niya, our goal is to reach is logical conclusion. May sinasabi pa siyang logical conclusion. Palpak naman yung irrational mo. Pampilo Lacson. Palpak naman, sir. Ang pahayag ni Lacson ay kasunod ng kanyang mga aligasyon tungkol sa mga umano'y ghost projects in Taguig. Sinabi naman ng NBI na sinusuri nito ang naturang mga pahayag, habang mariing itinanggi ni Senator Alan Peter Cayetano ang lahat ng aligasyon. So mga kaibigan, sinabi na po ng DPWH Secretary, kanina po, sinabi po guys, na wala po silang nakitang ghost project sa Taguig. Sana po mga kaibigan, sana po panindigan po ito ng DPWH. Kasi itong si Baliling guys, ayaw tumigil. Talagang hinahanapan niya ng butas ang Taguig. Bakit siya ganun? Di ba? Sinabi ng DPWH Mismo po ang sekretary ng DPWH, sinabi niya, wala kaming nakitang ghost project sa Taguig. Hindi ba niya maintindihan yun? Hindi ba pa sapat yun? Sekretary na po yung salita. Pero guys, siyempre mga kaibigan, kailangan pa po talaga itong patunayan, Kasi po, siyempre guys, alam naman po natin itong si Baliling. Talaga maghahanap talaga ng mali yan, Hahanapan talaga niya yan si SP Cayetano para makasuhan siya guys ng plunder. Yun kasi ang target nila Kasi pag nakasuhan po ng plunder si dating SP Cayetano, syempre huhulihin siya, ikukulong siya katulad ni Marcoleta. Syempre pag nakulong na siya guys, ganun na naman, isususpend na naman nila si Cayetano. So ano pong mangyari? Wala na pong boto ang impeachment.